Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ngayon po ay tunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30 at gayon din po 36 to 43. Anyayahan ko po kayo na kunin ang inyong Biblia at ating putong basahin. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-ani, sasabihin ko sa mga tag-ani, ipunin muna ninyo ang damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ito po ang salita ng Diyos na ating tutunghayan sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito po ay isa sa mga talinhaga na sinulat ng Panginoong Jesus. At ang kahulugan po nito ay pinagkaloob na rin ng Panginoon. Hindi po ako magbibigay ng panibagong kahulugan, kundi tunghayan po natin ang kahulugan ng talinhagang ito. Ang Panginoong Hesus na po ang nagbigay ng paliwanag. Matatagpuan po natin sa verse 37. Sabi kasi ng mga alagad sa verse 36, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang kabilang sa masama. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinipon at sinunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ang nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito at sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Mayroon pong panahon ng paghatol sa lahat ng tao dito sa mundo. Makikita po natin na ang mundo ay pinaghaharian. Meron pong nakatira dito mga taong mabubuti, meron din pong taong masasama. At ang gumagawa po ng masama at ang sumusunod sa paggawa ng masama ay makikita natin ito po ay sa pangunguna ng kaaway, ang dyablo, ang sabi po sa salita na ating nabasa. Ngunit ang mga taong gumagawa ng kabutihan, may pagsunod sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos, ay siya pong mga taong kumikilala sa Panginoon at namumuhay sa pagsunod sa ating Diyos. Pareho po tayong nananahan dito sa mundong ito. Darating po ang panahon ng paghatol at sa panahon po ng paghatol, ang mga tao pong gumawa ng kabutihan
ay dun po mananahan sa piling ng Diyos. At sa panahon po ng paghatol, ang mga taong gumawa ng masama, patuloy na sumunod sa kasamaan, patuloy na namuhay sa kasalanan, ay titipunin din po at dadalin po. Sabi po sa salita, sa isang lugar na kung saan nagngangalit ang mga ngipin, at doon ay susunugin. Ngunit ang mga taong nanatiling tapat, gumawa ng kabutihan, nanampalataya sa Diyos, ay doon naman po sa kaharian ng ating Ama. Hindi po dito yung parang hindi iniisang tabi ng Panginoon na merong mga tao na gumagawa talaga ng masama. At kung tayo ay naapektuhan ng mga taong ito na gumagawa ng kasalanan, ng kasamaan sa mundong ito, ang Diyos ay hindi natutulog at darating ang panahon na sila ay parurusahan din ng Diyos. Minsan may mga nagtatanong, why do evil exist in this world? Ito po ang isang kadahilanan dahil may kaaway na siyang gumagawa ng mga bagay na ito sa mundong ito. Pero wag din po tayong mag-alala dahil mayroon pong Diyos na nakakakita ng lahat. Wala po sa ating mga kamay ang katotohanan o ang kadahilanan na para tayo ang gumanti sapagkat ang Diyos po ang gagawa niyan sa pagdating ng panahon. Ano po ang dapat nating gawin? Ayon sa salita ng Diyos ating napakinggan, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa patuloy na pagsamba sa Kanya. Mayroon po mga tao na gumagawa ng masama, ay ang Diyos po ang magpaparusa sa kanila. Tayo po ay manatiling tapat hanggang wakas sapagkat ito po ay ating aanihin sa pagharap natin sa Panginoon na doon tayo makakapiling sa Kanya. Huwag po tayong maghinawa sa paggawa ng kabutihan. Huwag po tayong manghinawa sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong manghinawa sa ating pananampalataya. Ano po ang dapat nating gawin sa mga gumagawa ng masama na ito o sa mga kasamaan sa mundong ito? Tayo po'y manalangin. Sabi nga po sa isang talata, overcome evil with good. At sa paggawa po natin ng mabuti sa mga tao ito na gumagawa ng kasamaan, pinapakita po natin sa kanila ang liwanag, ang mensahe ng Panginoon at ang pag-asa na pwede po silang makaalis sa kasamaan. Ang Diyos po ang kikilos at gagawa sa kanilang buhay. Kailangan lang po natin gawin ay sumunod, panalangin sila, pakitaan ng kabutihan. Sana po ay let us make some good things in this world. Kasi tayo po ang nilagay dito ng Panginoon para gumawa ng mabuti sa mundong ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at isagawa po natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, sa umagang ito, salamat po. Tulungan mo kami na magpatuloy sa paggawa ng mabuti, pagsunod sa iyong kalooban, at higit sa lahat, panalangin ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Pakitaan sila ng mabuti, sapagkat alam ko darating din ang panahon. Sila din sa iyong awa at habag ay makakakilala, matatagpuan ang landas na matuwid. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at pagkita-kita po muli tayo sa susunod na Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you.